natin to si si Talakerang Bungangera mga kabayan na busalsal ng uso. Pakinggan natin. Alam nyo mga minamahal, si Vice President Sara Duterte na din mismo ang gumagawa ng kasiraan ng kanyang pangalan. Siya na din mismo ang bumababoy. Oo, kita mo, siya na rin, kabungad-bungad mga kabayan, wala nang intro-intro, dali na agad. What's up sa inyo mga kabayan? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel. At meron na naman tayong re-reaction na ng video. Ito na naman si Mima mga kabayan. Ay tunay na talagang pinag-igi nito ng maigi mga kabayan. Ang pag-atake, nung nakaraan si Congressman Marcoleta, mga kabayan, sa tarpaulin sa dito sa billboard. Ngayon si Madam Inday Sara naman mga kabayan ang dinali ng tao na ay grabe mga kabayan. Ito ba yung inuutos sa inyo na siraan mga kabayan, Yung mga Duterte, pinagkakitaan itong mga to ng kainaman mga kabayan, Yung mga gumagawa ng matino sa ating bansa, At syempre mga kabayan, maraming salamat nga pala sa mga nagla-like, nag-share ng ating video mga kabayan, yung mga nagbibigay din ng inyong opinion sa comment section na nakikiisa sa ating mga pinag-uusapan. Maganda yan mga kabayan at nang mas marami, yung ma-engage, sa ating mga pinag-uusapan dito sa ating channel. At syempre kung di ka pa nakasubscribe mga kabayan, inaanyayahan kita na mag-subscribe na sa ganun, sama-sama tayo dito mga kabayan sa ating ginagawa na to. At ayan mga kabayan, bago tayo dumako dito, bago natin pakinggan itong mga sinabi na to ni Mema mga kabayan, na wala namang kakwenta-kwenta at puro paninira lamang, dumako muna tayo mga kabayan sa napakagandang regalo ni Bongit, Napakagandang regalo para sa kanya mga tropa mga kabayan, sa mga buhaya na nandyan sa gobyerno. Napakaganda nito, pero for issue to mga kabayan sa ating mga normal at ordinaryong mga Pilipino. So ito mga kabayan, meron na naman kasi na pinatupad mga kabayan, yang sa SSS mga kabayan. Ayan, kung noon ay kinakaltasan lang tayo mga kabayan ng 14%. Pero napakalaki nun mga kabayan. Ang sakit na sa sweldo nun pagka kinakaltas kada buwan. Mandatory na yan mga kabayan, Wala tayong magagawa. Kailangan mong magbayad ng SSS. Ang masaklap lang nito mga kabayan, pagka pensyonado ka na at yung retirado ka na at magpipensyon ka na, napakaliit mga kabayan ang iyong nakukuha, Pero ngayon, napakalaki mga kabayan ng kakaltasin na naman, Nung nagkaigi, nadagdagan ng 1% ang PhilHealth, masakit na yun mga kabayan, yung 1% na dinagdag sa PhilHealth. Ngayon mga kabayan, ito dinagdagan na naman ng 1% ang SSS. Bakit kaya mga kabayan? Dito mga kabayan na naman dadagdag, Dito na naman sa ating kukunin ang yung mga pondo-pondo na yan. Private mga kabayan na pampensyon. Kaya naman pinakalmanan nila ang PhilHealth, pinakalmanan ng GSIS, ang SSS mga kabayan, ganun din. Ito, pahirap na naman to mga kabayan. Magkano na nga lang ang minimum wage na kinikita ng empleyado, dadagdagan pa nila ng additional na kakaltasin sa sweldo mga kabayan. Napakabigat ito kung tutuusin. Napakaliit na nga lang mga kabayan ang sinusweldo. Di naman tumataas, pero tumataas yung kaltasin. Ang tataas pa mga kabayan ng bilihin. Isipin niyo yan, paano magkakasya, Paano magkakasya mga kabayan yung sinusweldo mo? Kung 5 kayo sa pamilya, ikaw lang kumakayod, paano na? Diba? Ito mga kabayan, ang sabi dito, private sector workers will soon face higher social security system deductions as the state-run pension funds announce increased contribution rates to shore up revenues and ensure long-term stability. Yan yung mga sinasabi dito mga kabayan. Effective, Napakabilis mga kabayan ng effective talaga pagkakapirahan mga kabayan nito ni Nabungit, nitong administrasyon niya. Effective January 1, 2025, the SSS contribution rate will rise to 15%. Ouch! Ang sakit! According to Circulars number 2024-006 to 2024-010, which cover 5 members groups.
The circulars released on December 19. Kita niyo mga kabayan, on December 19 niya na-release at January agad mga kabayan. Effectiveness, ako, ang saklap nito mga kabayan. Tunay na sasalubungin ng ating mga manggagawa yan o porhisya o mga kabayan. Ayos to mga kabayan, ito yung magiging pension mo. Ang problema lang kasi, ang lalaki mga kabayan ng nadididak na ngayon sa sweldo sa minimum wage earner kahit na doon sa mga above minimum mga kabayan, no? Isipin mo yan, meron ng PhilHealth mga kabayan na nadagdagan ng 1%, malaki na rin yung kaltas nun. Pag-ibig mga kabayan, ito isama mo pa to 15% ng SSS, mandatory pa naman to mga kabayan ha, sa mga nagtatrabaho. Ayan, no? Circulars number 2022-033 to 2022-037, no? Which outlined the 2023 contribution rate at 14%. O isipin mo yan, na ano agad nila to? Napalitan agad nila mga kabayan ng ganong kabilis, no? Anong tibay? The adjusted contribution rate will apply to all business, employers, and employees, household, employers, and workers. Kasambahay, no mga kabayan? Isipin mo, pati kasambahay, no? Matataasan ko, kawawa ang employer na rin pagkagarne. Self-employed individuals, voluntary and non-working spouse members, and land-based overseas Filipino workers. Oo, pati OFW mga kabayan, damay ang mga land-based. So, akala ko iligtas tayo dito eh. For business employers and employees, self-employed members, voluntary members, and non-working spouse members, the minimum monthly salary credit will increase to 5,000. Wow! Tunay na pinalaki mga kabayan. Malaki na naman ang kanilang makukulimbat dito. While the maximum MSC will be adjusted to 20,000. Dito naman, for household employers and workers, ito yung sa mga kasambahay mga kabayan. The minimum MSC will increase to 1,000 pesos with the maximum also adjusted to 20,000. Ayan pa. For land-based OFW members, the maximum MSC will increase to 8,000 with a maximum 20,000. Wow, ang laki mga kabayan sa OFW. Tapos wala naman mga kabayan magandang benefits pagka umuwi ka, no? Tunay mga kabayan. Ay, kawawa din ng mga OFW eh. Ginagatasan ng totoo rin na rin mga nandiyan sa gobyerno. Isipin ninyo mga kabayan, anong lalaki ng kaltasin na yan. Ay, saan pa mga kabayan? Tapos wala naman tayong nakikita magandang proyekto ng gobyerno para sa mga OFW. Diba? Pahirapan pa mga kabayan makaklaim. Pagka nagkataong nagkaroon ng problema. Isipin mo yan mga kabayan. Tunay na grabe ang ginagawa nitong mga are. Ay, kaya na mga gatasin mga kabayan ng mga Pilipino. Members who have paid contribution in advance for January 2025 and beyond must settle any underpayment. Pinamamadali pa mga kabayan. Kailangan yung isettle, no? Yung inyong mga hindi unsettled na payment sa SSS para mga kabayan mapadagdag kung dun sa kukulimbatin na naman ng mga yan. Isipin niyo kung ano-ano nang pinagkukuha ng mga yan. Na sariling pera mo na mga kabayan kinukuha pa nila. Ganyan sila katindi. Ito pa sabi diyan, settled any underpayment to maintain their contribution at the new minimum MSC. Kita mo mga kabayan, kita mo, ganyan na katindi ang nangyayari. Sarili mong pera mga kabayan ang ginagata sa inyo. Sa atin mga kabayan, no, na mga normal citizen, wala naman tayong magawa mga kabayan ay tunay na totoong pambihira mga kabayan. Ay ano ga ang mangyayari nito? Napakataas mga kabayan ng mga kinakaltas na ngayon. Hindi naman nababa ang bilihin mga kabayan. Okay lang sana kung nataas din ang sweldo. Tapos ang bilihin mga kabayan inababa. Kaso ang problema hindi eh. Tapos ano pa mga kabayan? Makikita ninyo, wala namang maganda tayong napapakinabangan niya sa mga sinasabi niyan sa Maharlika Investment Fund na ngayon ay kino-question mga kabayan na yung sa Land Bank, 'di ba? Ay nako, grabe mga kabayan ang ginagawa ng administrasyon na to. Pakinggan naman natin to si
Si Talakerang Bungangera, mga kabayan, na busalsal ng uso. Pakinggan natin. Alam nyo mga minamahal, si Vice President Sara Duterte na din mismo ang gumagawa ng kasiraan ng kanyang pangalan. Siya na din mismo ang bumababoy. Oo, kita mo, siya na rin, kabungad-bungad mga kabayan, wala nang intro-intro, dali na agad. Tunay ka naman, Mima. Sa kanyang sarili, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, may mga question naman sana na hindi na dapat sinasagot. May mga question naman sana na dapat hindi na pinapansin, lalo pa kung irrelevant naman ito sa trabaho mo, sa posisyon mo bilang Vice Presidente ng bansang Pilipinas. Ngayon, mga minamahal, si Vice President Sara Duterte ay kumasa sa Fast Talk Challenge. Alam nyo naman yung Fast Talk Challenge na yan ay medyo may mga question. Parang meron ako mga kabayang naamoy dito sa topic niya na to, Kaya siguro mga kabayan, na topic nito si Madam Inday Sara about dyan sa Fast Talk Challenge na yan. Kasi mga kabayan, may nag-viral kasi si Madam Inday Sara na yung nagtanong dyan sa Fast Talk na yan. May tanong kasi dyan mga kabayan na kung sino yung mas gusto niya, si Martin Romualdez o si BBM. Tapos umirap si Madam Inday Sara, tapos sabay alis, nag-walk out. Siguro mga kabayan, kaya ito yung pinatopic, sige, tingnan natin kung ano ang sinasabi na rin. Burag na burag question na pang green-minded, 'di ba? So hindi maiwasan. Ngayon, itong si Vice President Sara Duterte ay nasangkot nga sa isang controversial issue na kung saan alam nyo itong picture na to, 'di ba? May nagtanong sa akin na Mima, ito mga kabayan, yung picture kasi na yan mga kabayan, sinasabi nitong controversial. Sila naman mga kabayan nagpakalat na yan. Sila mga kabayan ang gumawa ng picture na yan. Sila ang nagpakalat. Tapos sasabihin nila, ayan, ganyan, na si Madam Inday Sara daw to, kamukha daw kasi. Pero hindi naman nila kiniklaim na sila kasi mga kabayan ang nagpakalat ito. Yung mga trupa-trupa nila na yan. Tunay na yan kalukuhan mga kabayan. Sige. VP ba yan? So nasasangkot ka na nga sa mga controversial issue na yan, sinundutan mo pa ng talagang babaon sa sarili mo. Sundutin natin mga kabayan, ilong nito Nang nga rin makaintindi, sari-sari ng pinagsabi nito Nasangkot ka na kay Pagka hindi mga kabayan naman sumagot, sasabihin napaka-KJ. O sasabihin naman itong mga to, pagka hindi sumagot doon sa mga ganong past talks, hindi, napaka-killer joy, mga ganon mga kabayan. Hindi masagot yung mga ganon tanong kasi siguro may tinatago, di ba? Yan yung mga padali ng mga to. Kaya naman, pagka sumasagot naman, issue pa rin dun sa mga to. Tunay. Amores, 'di ba? Tapos nasangkot itong picture na to na hindi din namin matukoy kung ikaw ba yan or hindi kasi kamukha mo pero hindi ko bakit masasabihin na na nagkaroon siya ng issue na ganyan hindi niyo naman pala matukoy kung si Bibi Sara ba talaga yan? Bulagang-mulaga mga kapatid natin. Na hindi na makakita ng kung ano pinagkakalat mo dito sa YouTube. naman kino-confirm na ikaw yan, 'di ba? Ilagay mo na lang sana yung sarili mo sa karespe-respetong sa karespe-respetong bagay. Tunay naman mga kabayan. Ang gusto na rin mga si Madam Inday Sara, huwag kakasa sa mga ganon. Hindi sasabay dun sa mga kabataan mga kabayan. Diyan sa mga pastok-pastok na yan, hindi sasabay sa mga challenge. Para yung kanilang poon mga kabayan, yung kanilang poon mga kabayan hindi makasabay. Kasi dun pa lang sa ambush interview mga kabayan, nagkakalat na sala-sala ang mga sagot, na utal-utal, nag-aalimano. Sus Mario Jose, huwag niyong igaya doon sa inyong poon yung ating Vice President at yung ating Vice President ay matalino yan. Marunong sumabay mga kabayan sa agos ng buhay, marunong makisakay sa mga uso. Tunay na itong mga kabayan, pagka hindi sumagot, issue. Pagka sumagot, issue pa rin. Wala na suutan sa inyong Vice President. Sus Mario Jose. Tapos mga minamahal, tingnan niyo tong kanyang mga ginawang sagot Pakinggan ninyo. Kung si Leni Robredo nga noon pinagtatawanan ng mga DDS dahil nga sa mali-mali yung kanyang sagot, tingnan nyo din itong si Vice President Sara Duterte. Nung tinanong patungkol sa pinakamagagandang lugar sa bansang Pilipinas, magbigay daw ng magandang lugar sa bansang Pilipinas, alam nyo kung ano yung sagot niya? Sinagot niya 5. Tapos ang nangyari, mga minamahal,
nagbigay siya ng sobra 10. Ano ba naman yan? Vice Presidente kang Oh, yan na nga eh. Yan na nga eh. Sa'yo na nga bunga nga ng galing eh. Vice Presidente nga yan. Alam ka naman sabihin yan, itatatlong lugar, mga kabayan. Natural lang sasabihin yan, halos buong Pilipinas, no? Sinabi na nga niya doon, halos buong Pilipinas. Buong Pilipinas, mga kabayan, ay maganda na lugar. Vice President yan, Mema. Wala ka naman pumili lang siya ng 3 lugar, mga kabayan. Natural ipopromote niyan yung buong Pilipinas. Kasi Vice President niya ng Pilipinas. Naloko na, mga kabayan. Napakakitid ng utak naman ito. Tunay ka naman na, Mema. ituring tapos simpleng question hindi mo kayang sagutin ng maayos. Anyway, tingnan nyo tong video ni BP Sara. Tingnan nyo ito, ganito niya babuyin yung sarili niya mismo. So no doubt mga minamahal, dapat sana pagdating ng presidential election, kung tumakbo man to, wag nyo na tong pagtuunan ng pansin kasi tingnan nyo, patunay na to na hindi niya kayang sumabay, hindi niya kayang sumagot, at hindi niya kayang maging professional sa kanyang sarili. Well, mga kabayan, napakalupit. Ako'y narurumay, mga kabayan. Napakaganda ng mga sinabi nito ni Mima. Lahat ng sinabi niya doon para doon kay Puon niya, mga kabayan, kay Bungit. Lahat na kanya sinabi. No, walang respeto, walang isang salita, mga kabayan, hindi marunong sumagot. Doon 'yon kay Bungit, mga kabayan. Doon niya sinasabi 'yon. hindi kay Bibi Sara. Tunay talaga rin tao nga rin. Nako, mga kabayan, alam niyo naman, mga kabayan, hindi natin tinatapos ang video na ni Mima. Ang totoo lang dyan, mga kabayan, ang pinag-uusapan lang yan dyan, yung tungkol dyan sa interview, mga kabayan, no? Yan lang naman, mga kabayan. Pero hindi niya sinama dyan si Martin Romualdez at saka si Bungit, mga kabayan. Kasi inirapan lang ni Madam Inday Sara tapos ang bayan, walk out. Nako, mga kabayan, tunay na kainaman ang ginagawa ng mga are. Siguro yan talaga, mga kabayan, ng kumpas. Yan ang utos, no? Tirahin nyo si Congressman Marcoleta kasi magrarally ang mga iglesia, kailangan masira si Congressman Marcoleta, mawala sa survey, mga ganon, mga kabayan. Ngayon naman yung si VP Sara kasi nag-walk out yan at nag-irap-irap pa, mga kabayan, na parang naka-insulto dun sa ating puon, mga kabayan. Ganyan yan, no? Tunay talaga, mga kabayan. So anyway, hindi na natin tatapusin yung mga sinasabi niyan dyan ni Mima kasi wala namang kwenta, mga kabayan. Paninira lang yung mga pinaggagawa ng mga yan. Pinagkakitaan na nila yung tao, sinira pa nila. So ganun talaga, mga kabayan, ang kalakaran dito sa YouTube. Dito sa social media, ganyan talaga, mga kabayan. Ay wala tayong magagawa diyan. Yan yung kanyang opinion. Ito naman yung opinion natin, mga kabayan. So pagalingan na lang tayo ng opinion. Magbigay din kayo ng opinion nyo dyan sa baba. Pinagtatawanan lang natin, mga kabayan, yung mga ganyan. Kasi irrelevant, mga kabayan, yung kanilang mga sinasabi dito, no? Na yung ibang bansa, mga kabayan, no? Itong mga to, no, ay against, no? Sinisiraan nila. Pero yung ibang bansa, mga kabayan, proud, no? At maraming may gusto sa ating Vice President. Ito lang mga mga kabayan kasi yan yung utos So ayun, mga kabayan, see you sa susunod na video. Ingat kayo palagi.